Hello. To God be the glory. Amen? Hindi professional singer mga yan, pero nagagamit sila ng Panginoon. Amen. Amen. Nakaka-sport ka ng God. Amen. Yan nga lang, hindi ko alam. Anong score mo? Amen. Sa video, di ba, pag umawit ka, pagkakang 100%. Tuwa-tuwa ka naman. Kinantaan mo mundo. Kaya, ako, 75% pasado. Okay? So, salamat sa Panginoon. Amen? Umawit lang ako nung linggo na para sa buwan. Praise the Lord. To God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo and please open your Bible in the book of Matthew. Actually, hindi ko narinig yung kinanta niya o pinapractice niya. Hindi ko alam kung ano yung pinapractice. Pero ang inihanda ko sa ibig sabihin, ang na neither do they speak. And yet, I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, only of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Shall we pray? Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pribilehyo na kami po, Ama, ay makapaglingkod sa inyo. Higit sa lahat, salamat sa biyayang amin natanggap, buhay na walang hanggan. At salamat sa iyong protection. Salamat din po sa mga provision mo sa aming mga pangangailangan. Panginoon, pagpalain mo po ang kapulungan ito. Bawat anak mo naririto ngayon ay tumanggap ng pagpapala mula sa iyong salita spiritual. Panginoon, at ganoon din po ang aming mga kapatid na nilireflect nila ang prayer meeting. Palalahanan mo po sila. Ganun pa ba? Dalangin din po namin, O Diyos, ang iyong pagpapala sa kanilang buhay. Diyos, itapo mo po ako sa iyong kaluwalhatian. Walang ibang makita kundi ang iyong kabanalan at kadakilaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito'y aming salot dalangin. Amen. You will be seated, please. Now, dito po mga kapatid, nais ko pong buksan niyo ulit yung Bible niyo habang kayo nakaupo. Nananalangin tayo sa Panginoon, not because of hindi alam ng Diyos yung kailangan natin. Alam niya lahat. Because our God is all-knowing God. Omniscient God. Ngunit sa kabila nun, mga kapatid, tinuruan tayo na sabihin natin sa Kanya kung ano yung ating pangangailangan. Dahil dito, natututo tayo na kasi dapat natin kinakausap ang Diyos. Kung naniniwala kang may Diyos, dapat kinakausap mo ang Diyos. At lalo na, mayroon kang personal relationship sa Kanya. Amen? Mayroon kang personal relationship sa Kanya. Alright? Now, ang sabi po dito sa verse 7, when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Bakit kailangan natin manalangin? Kasi mayroon tayong need. Now, what is prayer? Prayer is talking to God. Praying is asking and
receiving. Alam natin yan. And we know that God answers our prayer. Ha? Now, sabi po dito, ito yung instruction niya, no? In verse 8, be not ye therefore like unto them. Be not therefore, sabi niya, ye therefore like unto them. Huwag kayong gumaya sa kanila. Yung vain repetition, wala yun eh. Nonsense yung prayer na yun eh. Walang kwenta. Yung memorization, hindi talaga galing sa puso. Galing lang sa muso. Yung 1,000 Aba Ginoong Maria at saka yung, okay, sipin, manalangin ka ng paulit-ulit na 1,000. Ano, bingi? Right? At saka nakakagutom yun Okay? For your Father knoweth what things ye have need of, sabi niya, before you ask Him. Ay, alam na pala, ba't ka pa hihingi? Kasi utos niya humingi ka. Alam ng Diyos. Di ba, yung anak natin, alam din natin yung kailangan niya, pero kailangan minsan, inaantay natin manghingi yan. Kung naman masunurin yan, kahit hindi nanghingi, binibigyan mo na. Ngayon, yung hindi masunurin, tamad, pag nanghingi yan, bibigyan mo rin eh. Kaya, kung bumibigyan, mayroong cellphone. Okay. Huwag naman laging gano'n, nakakairit ka rin yun, magbibigay ka rin lang, maninira mo ka pa. Okay. Now, after this manner, ito yung pattern. Pero hindi dapat i-memorya ito. Ito yung pattern. Okay? After this manner, sabi niya, therefore, pray. Our Father which art in heaven. Ibig sabihin, ay ino-honor mo ang Panginoon. Una, glorify mo siya. Anong tawag dito? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Pinapupurian mo muna siya, pinasasalamatan mo siya. Okay? Ina-appreciate mo siya. Okay? Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. And then, doon ka palang hihingi, give us this day our daily bread. Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Hindi niya sinabi, bigyan mo kami ng aming kakanin sa buong taon. Kasi gusto na Panginoon, araw-araw kinakausap natin siya. Kasi pag binigyan ka ng buong isang taon, baka makalimutan mo nang tumawag at lumapit sa Kanya. At alam niyo, yung daily need natin, alam ng Diyos yan eh. Alam niyo ako, bilang pastor niyo, nakakita ko yung buhay ng bawat miyembro. Mayroon tayong miyembro minsan, no? Okay, nangingisda lang ang asawa, natatatnan ko yan, nagtitinda ng isda. Pag binisita ko yan, nagtitinda ng isda, alas 11 na, hindi pa nagsasayang ibebenta pa yung isda, pag nabenta, saka palang bibili ng bigas. Natatouch yung puso ko doon. Hello? Pero alam nyo, nakita ko yung provision ng Panginoon sa buhay nila. Dahil siya'y tapat din sa Panginoon. Okay? Nakita natin. Now, sabi po dito, give us this day our daily bread. No? And forgive us our debt as we forgive our debtor. Okay? Patawad mo po sa amin ang aming mga pagkakautang tulad ng aming pagpapatawad sa mga nangungutang may utang sa amin. Okay? Alam niyo ang pinakamatalas na memory? Yung may pautang. Alam niyo ang pinakaulyanin? Pero wag yung gagawin niya. Kaya ako, pag hindi ko na bisita si Nemi, yung may-ari ng hardware, nag-worry ako. Kahit magpakita lang ako. Pagka nakita naman ako, sasabihin kagad, good morning, Pastor. Okay. Alright. So,
Kala niya utang ako ulit. Yung sekretary nakasibangot. Yung manager na kanyis. Alright. Ang mahirap, yung sekretary nakalipin, yung manager nakasibangot. Doon ka ma-discourage. Alright. In verse 13, look at this. Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, nandito tayo sa mundo na puno ng ligalig, puno ng sama, kaya kailangan natin ang prayer na ito. Protection ng Panginoon. Okay? So, nililipasok ko lang sa inyo ang pattern, pero hindi ito yung memorya. Okay? Pag kinakausap natin ang Diyos, kinakausap natin siyang parang kaharap natin personal. Amen. In verse 14, if you forgive men, sabi po dito, ay verse, saan na tayo? 13, let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if, ayun na, hanggang doon lang. Okay, now, papalawag na tayo mga kapatid. Nalinawan. Thank you daw sa special number na tugma-tugma sa pisahe ko ngayon. Hindi sa sinadya, no? Hindi ko nga narinig yung inaamin ni Alvin kanina eh. Yan. Pero tugma. So, nais ko po ang pamagatan na na aking minsan ngayon, every Christian should know. Every Christian should know. Kinakailangan ng bawat Kristiyano malaman ito. Ano? Okay? Alright? Every Christian should know. Kinakailangan ang bawat Kristiyano ay malaman na ano? Number one, that God feed the birds and us. Amen? Feed the bird and us. Kasi iniisip natin, ako nagpapakain sa sarili ko, ako nagpapagod, ako nagpapagal. Mayroon daw dalawang magkaibigan. Pumasok sa restaurant, kumain. Yung isa Kristiyano, yung isa hindi. Nung mag-pray yung Christian, sabi nung kasama niya, kasama sila sa lamesa, pinagkainan, kaya pumikit yung Kristiyano at tumahimik. Hindi sanay siguro yung hindi Kristiyano. Anong nangyari? Ayaw mo ba yung ulam? Hindi, nag-pray ako anong Kristiyano. Sabi nung non-Christian, kaibigan niya ako hindi na. Hindi na ako nag-pray. Kasi pinagpaguran ko naman ito eh. Sabi ng Kristiyano, kamukha mo yung aso ko. Pagkabigay ng pagkain, kakain na lahat. Hindi nag-pray. Okay? Now, Christian, kahit saan ka kumain, mag-pray ka. Hello? Sa restaurant man, kahit saan, mag-pray kayo. Kasi testimony yan eh. O kahit kita nyo yung isa na ano pagkakaiba natin sa iba kung makakain ka, kakain ka na, hindi ka nag-pray. Salamatan natin ang Panginoon. Because dapat malaman natin that God feed the word and us. Hindi tingnan nyo yung mga Maya. Hindi yan naghasi, pero pinapakain sila ng Panginoon. Tama ba? Sasabihin mo, ako kasi yung kinakain ko, pinapaguran ko yan. Alam mo, hindi mo kayang gumawa ng bigas. Kahit tuyo lang yung ulam mo, alam mo, kahit isang tuyo, bibilis, hindi mo kayang gawin. Ang Diyos may gawa niyan. Amen po ba? Now, anong sabi sa verse 25 to 26? Okay? So every Christian should know that God feed the bird and us. 25 and 26 sabi po dito, therefore I say unto you, take no thought for
your life what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than linen? Behold the fowl of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barn, yet your heavenly Father feedeth them. Amen? So, we should know that God feed the bird and us. Eh kung ang sabi nung kinanta ni Brother Alvin, kung ang mga ibon pinapahalagaan, how much more sa atin? Di ba? Oh, how much more sa atin? Walang maya, walang ibon dyan na bumagsak na hindi alam ng Diyos. Walang namatay na ibon na hindi nakipaglamay ang Panginoon dyan. Katunayan nga, ang Diyos ay mas concerned sa atin sapagkat kahit isang buhok na nalalaglag sa atin. Hindi ba tuwing umaga, pag nagsupply kayo, may nalalaglag kayo buhok bilang ng Panginoon niya. Amen? Bilang ng Panginoon niya. Sapagkat our God is more concerned to us kaysa ibang mga nilalang niya. Diba? Oh. So, mga kapatid, na minamahal, kailangan natin at hindi ka dapat mag-alala, hindi po nakakatulong yung pag-alala sapagkat ang Diyos ay laging nag-aalala para sa atin. Right? Amen? Kung ang Diyos ang nag-aalala sa atin, bakit ka mag-aalala? Kung mag-aalala ka ba, may magagawa ka. Wala naman. Okay? Oh. Amen ba? Wala rin. Wala. Now, every Christian should know that God feed the bird and us. Pinapakain ng Panginoon yan eh. Maya lang yan ha. Nabibili yan ng dalawang penetration pa sila eh. Dalawa sipo noon. May barya pa. Oh, ngayon, nakakabili ka rin ng ibon ngayon. Di ba? May nagtitinda, minsan may nagtitinda dyan. Magkano lang? 25. Oh. Eh, kung yun, pinapahalaga ng Diyos, how much more sa atin? Tama po ba? Amen ba? Now, every Christian should know that God feed the bird and us. Ang Diyos nagpapakain sa atin. That's why kailangan magkaroon tayo ng appreciation sa Panginoon. Dapat magpasalamat tayo. Ano bang kinain mo, i-appreciate mo sa Panginoon. Appreciate mo. Okay? Sapagkat ang Diyos nagpapakain sa atin. Hindi, pinagpaburan ko ito eh. Wala kang tanong mo. Ang Diyos talagang may lalang yan. Lahat. Kaya sabi nga ni Brother Krishna, iniisip kasi ng tao, kaya alam nyo, kaya inuna ng Diyos lalangin ang lahat ng kailangan ng tao bago niya ilagay ang tao sa paraiso. Kasi alam niya, isipin ng maraming tao na sila yung gumawa. Yun lang, nauna na nga yung pangangailangan ng tao na nilalang bago inilagay ang tao. Maraming nag-iisip na kaya sila yumaman, kaya sila nandoon dahil sa sarili nila. No. Lahat ng mayroon tayo ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Ano ba pag-aari mo, pag-alis mo, hindi na sa iyo. Hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Okay? Kaya walang may pagmalaki yung mayayaman eh. Pag namatay sila, may kamatayan din ang mayaman. Kung walang kamatayan ng mayaman, magsikap din tayong magpayaman. Sa anong paraan? Hindi. Pareho lang. May mayaman, namamatay, bata pa. Kung mayaman sana, walang mamamatay na bata. Kasi, pero may mayaman na batang-bata pa lang, patay na. Yun pinanghihinayang ng iba. Sayang, mayaman, namatay agad. Bakit? Okay? Mahirap lang bang dapat mamatay maaga?
Kung minsan, lalo na pagka, halimbawa, estudyante, matalino, cum laude, o summa cum laude, o magna cum laude, o ano man yan. Okay? Valedictorian yan. Namatay, sayang. Hinayang na hinayang. Bakit? Yung bubulang pong dapat mamatay. Wala pong hostisya. Ha? Walang hostisya. Oo nga. Saan? Ang kamatayan, dito tayo pantay-pantay. Because death is the universal result of sin. Walang exception dito. All have sinned and come short of the glory of God. Yeah? Now, look at this, no? Hindi lang yun, mga kapatid. Every Christian should know that God feed the birds and us. And number two, every Christian should know that anxiety never help. Anxiety never help. Anong ibig sabihin ng anxiety? Pag-aalala, pagkabalisa. Kung minsan yung pagkabalisa natin, yung takot natin, hindi naman totoo eh. Inaalala mo, ang mahirap yung nag-aalala, elementary pa lang. Inaalala niya, baka mag-asawa siya, yung anak niya malaglag sa balon. Ano kayong pag-aaral niya sa pampaharal sa pagka-college na yung anak niya, elementary, hindi pa mo pumasok. Okay? Alam niyo, totoo ito, mga kapatid. May isang simbahan na ang pastor nag-resign sa simbahan, umalis sa ministry. Bakit? Ang sabi niya, hindi ko mapag-aaral ang anak ko dito. Hello? True story ito. Hindi ko mapag-aaral ang anak ko dito. Kaya nag-resign. Hindi ko mapagka-college yung anak. Elementary pa lang anak mo. Kinalala mo na yung pag-college niya. Hello? Asan ang faith? Asan ang pananampalataya? Diba? At ito ang huwag niyong kakalimutan. Bawat panahon, bawat pangyayari ay mayroong nangyayari. Bawat panahon may pangyayari. Halimbawa, pumunta ka sa isang butika, bumibili ka ng isang produkto, gamot, wala ngayon. Hindi na nakakulugan, bukas bibili ka, wala dyan eh. Amen? Yan ang inaalis ko na pag-ugali na isang tao. Hindi ka na pupunta doon kasi bumibili ka minsan, wala eh. Malay mo, pag alis mo, nag-deliver. Di ba? Hello? Sabi ko nga hindi ka, palawakin naman yung isip. Wala ka ngayon, malay mo, magkaroon ka bukas. Di ba? Asan ang faith? Sapagkat ang Diyos ay buhay, alam niyo yung pangangailangan natin. Now, ba't ka nag-aalala? Anxiety never help. Okay? So every Christian should know that anxiety never help. Nakakatulong ba? Mag-alala ka kahit magkasat ka dyan? Kung wala kang pera, magkasat ka dyan? Mag-aalala ka? Magkakapera ka ba? Hindi. Hindi. Tama ba? Mayroong isang tao, magkahanda sabi ko, don't worry, be happy. May kasabihan mga unbeliever eh. Habang buhay ang tao, may pag-asa. Tayo, kahit patay na, may pag-asa. Kung buhay ka pa, nawawalan ka ng pag-asa. Asan ang faith? Asan ang hope? Amen. Sabi ko sa kanya, Brad, tutubo ka pa niya. Okay? Makakaraos. Alright? Amen? Sapagkat, alam niyo, ako pagkausap niya ako, halimbawa nakakaranta ka, huwag mo akong sasabihin na walang pakialam si Pastor. Dead ma siya. Okay? May pakialam ako. Pero ang Diyos ko kinakausap ko. Okay? Kahit na magkasat ka, kahit na mabuwang, alam niyo, dito sa atin, mayroon kaming sa ating asosasyon,
meron kami kasama, parang lagi nakataranta. Okay? Lagi may problema. Sabi ko, alam mo, lahat tayo may problema. Kaya lang, ang problema dapat, hindi natin tinatakbuhan, hinaharap yan. Amen? At huwag kang nakakaranta. Now, mga kapatid, na minamahal, tingnan natin dito. Every Christian should know that God feed the bird and us. Number 2, every Christian should know that anxiety never hurt. 27, look at your Bible. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Sino ba sa inyo? Pag nag-alala ka ba, nadadagdagan mo yung buhay mo kahit 1 segundo lang? Hindi. Tama ba? Lalo nang napapadali. Dahil sa pag-alala, lalong napapadali maraming tao sa pag-alala. Pag sumobra na, hindi na kaya yung problema. Kung minsan, papakamatay pa. Pag dinapadali, amen? Nakita nyo yung mga balita, may umakyat sa billboard doon sa Manila. Okay? Bakit? Anong problema mo? Natatakot ako, mamatay ang pamilya ko sa gutom, kaya ako magpapatiwakal na. Dinapadali. Lulundag na lang, magpakamatay. Natatakot mamatay, nagpakamatay. Tama ba yun? Hello, amen? So, death kills. It's 1,000. Anxiety, it's 10,000. Sabi ng quotation. Okay? Death kill each 1,000, anxiety each 10,000. Mas marami palang pinapatay ng anxiety, ng worry. They that live in a worry invite death in a hurry. Okay? They that live in a worry invite death in a hurry. Okay? Yung mga nabubuhay sa pag-alala, iniimbita nila na ang kamatayan mapadali, maging madali. Hello, amen? Now, look at this. Ang sabi ni Jesus Christ, sino sa inyo? Bakit nag-aalala kayo? Alright? Sabi niya, una, sa verse 26, tingnan niyo yung mga ibon sa parang. Okay? Hindi nagtatanim, hindi nag-iipon sa bangan, ngunit pinapakain nila sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? See? And then verse 27, sabi niya, sino sa inyo sa pag-alala na dagdagan ang kanyang buhay na kahit 1 siklo lamang o 1 segundo lamang? Wala. Wala. Okay? Bakit kayo nag-aalala kung anong dadampin nyo? Alright? Ang sabi niya dito. Tingnan nyo yung mga water lily. Yung mga damo. Okay? How they grow. They toil not, neither do they spin. Sabi niya. And yet, I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Yung mga, alam niyo yung mga halaman natin na tinatanim dyan, inaalagaan. Hindi kaya lang natin pinapahalagaan yan, nasa garden na natin eh. Pero alam niya, marami yan ng mga halaman na kinuha lang sa bukid, tumubukusa yan. Tama po ba? Yung decoration dyan, yung kasal, yung maliliit na bulaklak, lalabas-labas ko dyan, mayroong kamukha. Ang kapal-kapal, binili niyo pa yan sa, kung saan yung binili, saan? Okay? Saan? Oo. Amen? Samantala, tumutupo lang pala dyan. Yun nga lang, ito yung binili. Sa Baguio, nung napunta kami nun, sabi ko, mga gamoy
Kinuha lang ng mga gulot at dinala sa palengke. Binibili. Di ba? Now, ang sabi ni Jesus Christ dito, tingnan niyo ito ha, pansinin niyo. Ang nagsasalita mismo dito si Jesus Christ. Ang sumulat si Mateo. Ano? Bakit alam ni Jesus Christ sabihin ito? Kasi alam niya ang puso ng tao. Alam niya ang iniisip niyo. At yung iniisip niyo, iniisip ko rin niya. Pero praise God, mayroong Word of God na siyang gumagamot sa ating mga pag-aalala. Tama ba? Sapagkat ang pag-aalala sa Kristiyano, hindi dapat yan. Hindi dapat. Ha? So every Christian should know that anxiety never helps. Alam ng Panginoon, ayaw niya na ito'y ang Kristiyano maging prisoner of worry. Alam niyo, maraming tao, kayo hindi makagawa kasi nag-aalala. At yun din ang kaisipan ko noon. Nag-aalala ako na magkamali, kaya wala na akong gagawin. Ha? Oh. Ayaw mong magkamali, wala ka nang gagawin. Pero alam niyo, sabi ng pastor ko, pero huwag kang matakot magkamali, lahat ng tao nagkakamali. Walang taong perfecto. Tama po ba? O kung minsan sinusugat natin yung sarili natin. Ayun ang term na narinig ko sa isang kasama kong matanda, nung nagtatrabaho ako sa Bihon Factory. Kasapagkat ako, sa kabataan ko, gusto ko kasama yung mga matatanda. Kasi may natututuhan ka sa matatanda eh. Di ba? Oh, ang sabi niya sa akin, Perry, huwag mong sugalin ang iyong sarili. O huwag mong kontrain ang sarili mo. Yung pupunta ka lang sa isang bahay, ha? Pupuntahan mo siya, di ba? Pupuntahan mo si Brother Ricky, napaplano ko, iisipin ko, baka wala siya doon eh. At hindi na ako tutuloy. Amen? Ba't hindi pupuntaan? Malalaman ko wala siya doon kung tinanap ko, wala siya doon. Tama ko ba? Oh. At minsan nangyayari sa atin yan. Kaya ito yung burahin natin sa ating kaisipan, mga kapatid, na binamahal. Okay? Pag alam mo tamang gagawin mo, mayroon kang determination at alam mo ang Diyos kasama mo. Kakatok ka sa isang bahay na malaki. Ay, wala yata. Sana wala, okay? Sa maliit lang na bahay, kapag pumatok ka, lakas-lakas. Tao! Pero pag malaking bahay, tao po, wala yata. Ay, salamat, wala. Kasi kinakabahan tayo, di ba? Kasi malaki yung bahay. At kung minsan sa itsura ng tao, tumitingin tayo. Tama po ba? Tumitingin tayo. Pagkalaking tao, at saka medyo nakadisyente, natatakot natin i-approach siya. Laki. Baka suplado ito. Baka matapang ito. Diyan sa San Fernando Sur, mayroon akong nakausap dyan. Okay? Pinunta ko, nakausap ko. Anong pangalan niyo po? Mr. Bagsik. Akala ko mabagsik. Kabae. So wala sa pangalan. Wala rin sa itsura. Eh, diba? Now, wala. At saka, Kristiyano ka na, alisin mo na yun yung pagiging balisa. Balisa ka. Bakit ka balisa? Hindi ba alam ng Ama ang iyong kalagayan? Nakatanaw siya. Tignan niyo yung isang bata na maliit. Punong-puno ng pagtitiwala sa mama. Sa tatay. Amen? Patalunin mo si yung mas bata kayo rin. Patalunin mo. Anak, talon. Sasapuin kita. Tatalon niya. Amen? Si Daniel, papunta mo dun sa taas. Sabi mo, Daniel, talon ka. Pastor, kaya mo ba? Maraming tanong yan. Amen? O, nung maliit si Kate, inilagay ko sa bubungan. May picture pa kami doon eh. Nilagay ko. Doon sa may CB doon ng biyanang ko eh. Nilagay sa bubungan yung kaya kong iakyat siya. Nandun, nakatayo. Anak, landag. Landag siya.
Ngayon, palundagin mo yun. Hindi yun malundag yun. Si Ray lang, hindi yun malundag. Amen? Now, alam ba ng anak-anak ba ng Diyos yung kalagayan mo? Kaya ba? Kaya ka ba ng Panginoon? Yes. O ba't ka nag-aalala? Amen? Now, every Christian should know that God put the word in us, and number two, every Christian should know that anxiety never hurt. Sabi ni Christ, sino sa inyo nag-alala, nakadagdag sa buhay niya? Hindi nakakatuloy yung pag-aalala eh. Nakakatanda nga yan eh. Okay? Amen? Nakapunot lagi yung lagi kang nag-worry. Inisip mo bukas, paano na kami? Alright? Nag-aalala ka. Ba't ka mag-aalala? At alam niyo yung mga taong ganon, hindi panatag ang kalooban, walang kapayapaan. Tama ba? Walang kapayapaan sa buhay. Laging balisa. Sa Kristiyano, dapat hindi ka na balisa. Magtiwala ka sa Panginoon. Bakit ka mababalisa kung makakapanalangin ka? At bakit ka nananalangin kung mababalisa ka pa? Kaya pag balisa ka, may gamot sa balisa. Manalangin ka. Lord, alisin mo po. Kaya yung iba, tumataas ang presyon. Isa yung dahilan. Kaya yung iba kahit walang sakit, dahil balisa, pakiramdam may sakit. At talagang may sakit ka sa isip. Balisa ka eh. Di ba? Okay? So when we put our, ang sabi ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He cared for you, sabi ni Pedro. Now, when we put our care into His hand, He put His peace into our heart. He put His peace into our heart. Okay? At pagka nag-worry ka, ibig sabihin, mas bilib ka sa problem kaysa protection ng Panginoon. Amen? Yung kinata ko ng I know who holds tomorrow. Okay? I know who holds tomorrow. He who feed the sparrow, okay, will also feed you. Alam niyo mga kapatid na minamahal, kung hindi ka Kristiyano, okay lang mag-worry ka. Kristiyano kayo. Iniinsulto mo ang Panginoon pag nag-worry ka. Okay? So, number 3, mga kapatid, every Christian should know that God clothed the grass. Okay? Every Christian should know that the grass and the flower. Ang sabi po dito sa verse 30. Okay? Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? May rebuke dito. May kasamang rebuke, mga kapatid. Kung ang mga damo dinaramtan ng Panginoon, sunugin mo ngayon yan, magsusuwi uli, mas bago. Amen? Magsusuwi uli. Kung ang mga bulaklak nalalanta, pati ang kangkong namumulaklak, pwede pang regalo yun ha. Okay? Kalabasan, namumulaklak.
dinadamta ng Panginoon ang mga damo, sabi niya, kayo na kaya. Doon ka nga ng mga damit niyo eh. Amen? At saka, ngayon, alam niyo nung hindi pa ako Kristyano, mahilig din ako damit. May pang-Lunes, hindi ako kung dito sa isang Paris. Kaya yan ang isang kinangani mag-view sa akin, nakikita na ako. Amen. Pag naglaba ako, yung Paris pa. Noon, naglalaba ako. Nung nag-asawa ko, hindi na. Bakit? Nag-asawa kayo, Pastor, para may tagalaba? Hindi. Oo. Kung tagalaba lang, pwede tayo. Maraming laundry, hindi. Nung nasa Manila kami, pag-ubad mo, bigay mo lang sa laundry. Okay na. Ha? No problem. Mga kapatid, nakikita rin ang Biblia, nakahanger pa yan, Paris. May Panlunis, may hanggang pang Sabado, may Panlinggo. Nakikita ko yan. Sabi siguro, magaling maglabay ito. Okay? Ayun o, pag mag-asawa na ka, maglalaba pa rin dito. Nagkapanglaw na lang po. Okay. Now, kasabi po dito sa verse 30, wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Tingnan nyo, kung naging Kristiyano kayo, di ba, dumami na ang damit nyo? Amen! Amen? Oo. Oo. Di ba? Kasi isa yan sa provision ng Panginoon. Isa yan sa pangako ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Food, clothing, shelter, whatever things. Including partner. Lifetime partner sa buhay kasama yan. Hello, amen? All these things shall be added unto you. Hindi, something shall be added. All you need. Needs mo ba? Bibigay ng Diyos yan. All your needs shall be added unto you. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Now, after na sinabi niya dito, ang sabi niya, may kasama review. O ye of little faith. Ang gusto ng Diyos na makita sa buhay natin, hindi little faith. Hindi weak faith. Gusto niya great faith. Increasing faith. Yung pananampalatayang nag-i-increase, lumalago habang siya'y nabubuhay. Hindi yung stagnant faith. Stagnant? Alam niyo yung stagnant? Unano? Stagnant eh. Hindi. Kumbaga sa tubig yan, sa kanal, stagnant. Mabaho. Stagnant ang kanal. Barado. Hello, amen? Pagka hindi ka na lumago sa pananampalataya, tulad ka ng kanal, mabaho. So, kailangan po nag-grow po tayo at dapat nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat si Christ nakikita ang puso natin. Kaya ito ang gamot. Ibinigay sa atin ang Word of God para ito yung susustento. Kasi ang ibang libro, pagka libro ng secular, ng mga tao, limitado yon. Kung ano yung nabasa mo, yun lang ang kahulugan nun. Halimbawa yung biography ni Rizal, hanggang doon lang, paulit-ulit. Okay? Kahit ulit-ulitin mo yung walang dagdag. Pero itong salita ng Diyos, habang binabasa mo ito, na bumubukan ng blessing. Hindi limitado. Kaya may rebuke si Jesus Christ dito, sabi niya, "O ye of little faith." Why? Why you worry when you can pray? Nakakapanalangin ka, ba't ka nang alala? Inutil bang Diyos mo? Our God is a powerful God.
omnipotent God. For with God nothing shall be impossible. Amen? Kayang gawin lahat. Mga kapatid. Kaya, dapat maintindihan natin dito. Now, ang mga Kristiyano, hindi lumalago yung lalong hindi na nagpatuloy. Ligtas ba yung pastor, yung pagkatapos na ligtas, na baptize, hindi natuloy o nagpatuloy sa paglilingkod? Ang kaligtasan is unconditional. Malalaman natin ligtas yun nasa langit. Pero wala po siya, hindi niya na-experience yung blessing ng pagiging Kristiyano. Hindi niya na-enjoy yung pagiging Kristiyano. Pagdating sa langit, walang reward yan. Walang reward. Now, ang reward is conditional. Ang salvation, ginawa ni Kristo. Ang reward, dapat ginawa ng Kristiyano. Tinarapaw ng Kristiyano. At yung blessing, dito pa lang, pwede na tayong papalain ng Panginoon. Basta unahin mo ang Panginoon, ang sabi niya, ang Diyos hindi magkukulang sa iyo. Ang Kristiyanong tapat, sapat sa lahat ng bagay. Amen. See? Amen? Ba't ako ngayon nakukulang? Yun ang tanong. Mahina ang Diyos. Hindi. Huwag kang magreklamo sa Diyos. Pwede kang magtanong, Lord, bakit? Madalas kong marinig yan, mayroong nagsasabi, huwag mong tanongin ng Diyos. Hindi. Sabi ko, alam ko yung karapatan ko bilang anak ng Diyos. Pwede akong magtanong because my God is all-knowing God. Pero alam ko, hindi ako dapat magreklamo. Dapat i-appreciate ko ang Panginoon. Ano man kalagayan ko because He know it all and I know that all things work together for my own good. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kung mahal mo ang Panginoon Diyos, ano man nangyayari sa buhay mo, i-claim mo for your own good. Good and bad, working together for your own good. Diba? Now, all ye of little faith, sabi niya dito. And then verse 31, sabi niya, therefore take no thought for saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. Huwag ka sanang ganon. Ito yung hinahanap ng mga hintil, ng mga hindi mananampalataya, laging pag-alala. Okay? Ito yung hinahanap ng mga hintil. Sabi niya, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Okay? So number 4, every Christian should know that God understands all our needs. Every Christian should know that God understands all our needs. Di ba alam ng Diyos, hindi ba naintindihan ng Diyos na kailangan mo ito? O ba't ka mag-aalala? Hindi ba concern ng Ama sa iyo? Kung concern siya, okay? Concern ang magulang mo. Alam niyo ang magandang kuwan ng bata, tignan niyo yung mga bata na yun. Nag-aalala ba yan? Anong kakainin niya bukas? Nag-aalala ba yan? Ano yung pambayad niya sa matrikula? Sasabihin ba ni James, magtrabaho muna ako para may pambayad ako sa matrikula? Di ba? Hindi. Nakasaon niya kamay. May bawat mong babaon ba yan? Pinababaon mo ng pera? Ano? Pinapay. Okay. Mas maganda yun. Yan. Nag-aalala ba yan? Hindi. Hello? Amen? Kung
Pagdating ng malaki na, dapat independent ka na. Tinuturo natin yan. Pero sa Diyos, hindi niya nais na sino man sa atin maging independent sa Kanya. Laging gusto niya nakadependent tayo sa Kanya. Amen? Now, every Christian should know that God understands all our needs. Okay? Ang sabi niya dito, yan ang hinahanap ng mga hintil. Kaya pati linggo, hindi yan sumasamba, nagtatrabaho. Okay? Sapagkat yun ang gusto nila, materialistic, mga ano. But kayo na mga anak ng Diyos, sabi niya, unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Okay? Now, tignan niyo muna dito lahat na ito, sumatotal, yung key verse dito, yung 6:33. Madalas natin kinukot dito, pero ang kabuuan ng mensahe nito, ang konteksto dito, ay yung needs natin ipoprovide ng Panginoon sa isang kondisyon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming tao na minamagnify ang problema, hindi naman nakakalimutan naman ang Panginoon. Sabi niya dito, ulitin natin ang basa, sabayan niyo ako, 32, for after all these things do the Gentiles seek. Sino yung Gentiles? Yung unbeliever. Amen? Yung parang walang Diyos sa kanila. Alam nila may Diyos, pero hindi nagtitiwala sa Diyos. Now, for your heavenly Father knoweth that we need of all this. Our heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Okay? So every Christian should know that God understands all our needs. Okay? And then verse 33, but seek ye first the kingdom of God. Itong salitang but, okay? Sa English language, ito yung tinatawag na conjunction. Ito yung nagpapaiba ng statement dito. Nakita natin, but, ibig sabihin mayroon pong mga nauna, okay, na pananalita. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and what? And all your needs, all these things shall be added unto you. Amen? Seek ye first the kingdom of God. Pagkainuna mo ang Panginoon, anong promise niya? All these things shall be added. Now, tandaan natin ang Diyos ay magaling sa math. Marunong yan sa minus, marunong sa addition, marunong yan sa multiplication, marunong sa division. Hello? One time sabi ng isang pastor, kaya pastor ako hindi ako ayaw kong math. Kala niya walang math sa Bible. Kompleto ang Bible. Sabi ko, napangiti lang ako. Pero gusto ko siya mag-correct. Sana. Kaya lang, hindi right time. Ay, nagturo ako ng prophecy, yung 70 weeks of the year. Multiplication yun. Amen? 70 weeks of the year, multiplication yun. Diba? Yung tithing, say mo division yun Amen? Tama ba? 10%? Percentage. Multiplication? Yeah. Okay? Sa division kasi kasama na multiplication at sa addition na. Sama? Okay. Gagamitin mo na. Now, mga kapatid na minamahal, seek ye first the kingdom of God. Ito yung solusyon sa pangangailangan. Nagigipit ka, seek ye first the kingdom of God. Nag-worry ka, seek ye first the kingdom of God. Hello? Nanghihina ka, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Material, spiritual, blessing,
kasama dyan. Now, dito, anong solusyon dito? Una, itinuro sa atin paano natin kausapin ang Diyos. Okay? Dito sa pattern na ito, kailangan appreciate mo ang Panginoon Diyos. Okay? Appreciate His person. Heavenly Father. Yan. Kaya pag tumatawag ka sa Panginoon, tawagin mo siyang Ama. Amen. Ha? Be not therefore like unto them. Ha? Na mga ano, for your Father knoweth the things that ye need of before ye ask Him. After this manner, therefore, pray, Our Father. I-appreciate mo ang kanyang person. Ang Diyos ay persona. May father tayo physical. Tama? Mapalad kayo, mga may tatay pa. Nakakausap yung tatay niyo. Amen? Yung nakalakihan yung tatay niyo. Sabi ko, kayo mga anak, malalaki. Dapat, 80% sa buhay niyo, dapat, kung Kristiyano, ang tatay niyo, 80% ang inyong influensya. Ang influensya ng tatay niyo sa buhay niyo. Amen? O, kayong mga babae, 80% ang influensya ng nanay niyo sa buhay niyo. Kaya napakahalaga yung nanay sa tahanan. Alam niyo si Timothy, kaya po bata pa lang pastor na, sapagkat mayroon siyang lola, mayroon siyang nanay na nag-influensya sa kanya. At pinasa nila ang kanilang faith o pananampalataya kay Timothy. Amen? Kaya sabi ko, kahit na ang mga anak niyo malilingkot, ang mahalaga at dinadala niyo sila sa simbahan. Kaya gumagawa tayo ng paraan. Kaya may mga buntis pa lang, gusto ko gumawa na ng kuna dyan. Kasi marami kami buntis. Marami buntis. 1, 2, 3. Okay? Magkakaroon na. At alam nyo, kaligayahan sa atin yung may mga sanggol. Hello, amen? Amen ba? Palakihin natin sila sa simbahan. O pag nasundan pa si Doris, pag umuwi si nasundan si James. Di ba? Si Matata, hindi na masusundan. Si Regine ba? May kasunod pa? Alright, mga kapatid, all these things shall be added unto you. Every Christian should know, number one, that God made the Word and us. Number two, that anxiety never helped. Huwag mong alagaan yung pag-aalala. Tatanda kang maaga. Ba't ka mag-aalala? O, ano ba? Number three, clothe the grass and the flower. Oh, mga kapatid, kung yun lang problema natin, pinakamagaan yun eh. Oh, number four, that God understand all our needs. Alam ba ng Diyos yan? Naintindihan ba ng Diyos yung kailangan mo? Oh, ano bang Diyos mo? Ikaw nga, sabi ng Panginoon, ikaw nga na masama nang hihingi ang anak mo ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Nang hihinga siya ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? At alam niyo kasunod ng talata, sabi niya, kung kayo masasama, marunong kayong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, how much more ang inyong amang nasa langit? See? Oh. Kaya alam niyo, sinasabi yun, gusto niyang alisin yung pagdududa sa atin, yung pag-aalala, at ang ipalit, pananampalataya. Sapagkat pag pumasok yung pananampalataya, dapat lumabas yung pagdududa. Hindi pwedeng magsama sa isang tahanan ang pagdududa at pananampalataya. Pag pumasok ang pagdududa
labas ang pananampalataya. Pag pumasok ang pananampalataya, dapat lumabas yung pagdududa. Faith and doubt cannot dwell together. Hello? Hindi kailangan niya. Now, tayong lahat ay tumayo. Pastor, hindi ba dumarating sa inyo ng tutudahan? Sometimes. Pero hanggang prayer. Lapit ka sa Panginoon ngayon. Lord, matawag po. Kasalanan din pagdududa eh. Kasalanan. Puro kaduda. Iinsulto mo yung Panginoon mo. Ba't hindi mo sabihin sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. O sa salvation mo, sana pati salvation, walang duda. Kahit katitig. Kasi paulit-ulit yung ating lesson about assurance of salvation. O punto, wala kang doubt. Ba't may duda ka na pagpalain ka ng Panginoon pag sumunod ka sa Kanya at inuna mo siya? Okay? Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Dalangin po namin, Panginoon. Bigyan po ng lakas ng loob at pagtitiwala pananampalataya ang bawat anak mo. Tulungan mo po kami. May pamuhay po namin, O Diyos, ang iyong salita. At hindi po kami dapat magduda sapagkat alam po namin, Ama, hindi mo magamit epektibo ang isang anak mo sa puno ng pagdududa. Kailangan po namin, O Diyos, ang pagtitiwala sa iyong salita na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan sapagkat naiintindihan mo at nalalaman mo ang aming pangangailangan. Salamat sa provision mo, protection. Salamat din po sa paalala mo sa amin. Ama, sa gabi ito, sa aming pagsamantalang pagtatapos, ingatan mo po kami pagpalain. Nawa kami ng Diyos. Bless mo po ang bawat anak mo, buwi na payapa at panakot ang aming kalooban. At Lord, katawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito'y aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you.